Ang simple lang ng donut na 'to, pero babalik-balikan talaga 'to ng customer niyo. Bakit hindi kung napakalambot ng donut recipe natin, samahan mo pa yan ng rich and thick na chocolate filling natin. So, tara na, simulan na natin yan. First, kailangan natin ng Van Houten Professional Dark Compound. Semi-sweet yung gagamitin natin this time. So, kailangan lang natin dito is 200 grams. Make sure na Van Houten Professional Chocolate Compound yung gagamitin nyo kasi ang sarap-sarap nito, ang ganda ng quality pero hindi mahal. Para sa ating chocolate fudge, kailangan natin ng 100 grams ng dark brown sugar, 90 grams ng cocoa powder, and 1/2 cup ng cornstarch. Meron ako ditong 800 grams ng full cream milk. So, para ma-dilute natin ng maayos or mabilis yung ating cocoa powder, yung ating sugar, naglagay muna ako dyan ng kaunti. Tsaka natin nahaluin. Maglalagay tayo ng 4 na pirasong egg yolks galing sa large na itlog. Tsaka natin ibubuhos yung rest ng milk. Haluin ulit natin, then isasalang natin yan sa mahinang apoy. Habang niluluto natin to, kailangan dire-diretso yung halo. Huwag niyong titigilan, masusunog yung ilalim niyan. Yung ganito kadami ay tatagal ng mga 8 to 10 minutes sa paghahalo. Pero dire-diretso lang, kung may kapalitan, makipagpalitan para hindi mangalay. Nung lumapot na yung chocolate fudge natin, naglagay ako dyan ng 1/4 cup ng butter. Then hinalo ko pa yan. Sa mahinang apoy pa rin syempre. Kailangan lutong-luto yung cornstarch bago nyo tigilan yung pagluluto para hindi kagad siya masira. Nung natunaw na nga yung butter, tsaka ko siya inahon, tsaka natin inilagay yung 200 grams na chinap natin kaninang Van Houten Professional Compound Chocolate, yung semi-sweet. So yan, ganyan yung magiging texture niyan after nating maluto. Ita-transfer ko yan dito sa container, tatakpan natin ng cling wrap kasi nagde-develop yan ng skin kagad. Ilalagay ko to sa chiller para mag-set. Tapos babalikan natin yan mamaya kapag tapos na tayo dun sa donut natin. Dito naman tayo sa donut natin. Sa mixer, naglalagay ako ng 120 grams ng milk, 3 pirasong egg yolks, 120 grams ng water, 100 grams ng sugar, pwedeng light brown, pwedeng white, 500 grams ng bread flour, 10 grams ng yeast. Pinaikot ko yan sa mixer sa slow for 5 minutes. After 5 minutes, nilipat ko yung speed sa medium. Tsaka ko na din ilalagay yung 100 grams natin ng butter. Mapapansin nyo na ang nilagay ko sa recipe natin ay 60 grams o 3 pirasong egg yolks. Mas malambot kasi yung egg yolks sa bread. Hindi kagad siya tumitigas. Kahit fried donut to, sobrang lambot nito kahit mag 2 to 3 days pa, promise. Inintay ko lang siya na makapag-window pane tayo katulad niyan. Then, inahon ko na siya sa mixer. Bibilugin natin to and i-rest natin siya for 1 hour bago natin ituloy yung paggagawa ng donut. So, rest nyo lang siya sa bowl, takpan nyo ng damp cloth para hindi madry yung dough natin. Kung wala kayong mixer, nakikita nyo naman na hindi ganun kalagkit yung dough natin, so kaya nyo siyang masahin ng kamay. After 1 hour sa room temperature, yung temperature ng area ko nasa 29 to 32 degrees Celsius, so mainit talaga. Then, kinakat ko na yung dough natin ng tigpo 40 grams each. Sakto lang siya sa medium size na donut or yung regular size na donut. Binibilog ko na yan pagkakat natin, then sinisiliin ko yung ilalim para pagka nagprito tayo, hindi siya bubuka. Nakikita nyo, kinukoat ko din yan ng manipis na flour para mag-develop siya ng konting skin. Para pag piniprito natin siya, paglilipat natin sa mantika, hindi siya na-deform, madali siyang hawakan. Kahit hindi tayo maglagay ng parchment paper or kahit anong pangsapin, since medyo mas mahirap pa yun eh. Or kaya sumisipsip pa ng mantika kung lalagyan natin ng papel, di ba? So, ayan. Ganyan lang. Huwag niyong kanipisan ng masyado. Ginagawa natin tong pagpapanipis na to para hindi masyadong makapal yung gitna. Para makapagprito tayo ng pantay na maluluto kagad yung loob. After kung may shape yung donut natin, nirest ko yan for 1 hour. Then, magpiprito na tayo. Yung temperature ng mantika ko ay mine-maintain ko lang ng nasa 140 to 150 degrees Celsius. Pag mataas doon, ay mahihirapan kayo kasi maluluto kagad yung outer layer nung donut natin, pwedeng mahilaw yung loob. So, maintain nyo lang yung 140 to 150 degrees Celsius. So, ayan. 1.5 minuto every sides, then inaahon ko na yan. Hindi ko siya pa nagpapatong-patong, kasi masyadong malambot yung donut, madideform. So, eto na yung chocolate fudge na ginawa natin kanina nung malamig na. Buong-buo na siya.
So ang gagawin lang natin, ilalagay natin yan sa mixer, ipapaddle natin siya for less than 1 minute, and ito na yung magiging itsura niyan. Pwede nyo tong gamitin sa mga cake, sa kahit anong gusto nyong lagyan ng chocolate fudge. Promise, panalong panalo yung lasa nito. Subukan nyo lang, try nyo lang. So ayan, magpapalaman na tayo syempre. Binubutasan ko muna yung donut para makakapagpalaman tayo hanggang dulo, hindi lang yung sa gitna. Yan, ipinapipe ko lang yan. And then, pwede na nating i-coat yung ating mga donut. Syempre, gagamit pa rin tayo ng Van Houten Professional. Ang ginamit ko lang yan is nasa 250 grams. Imimelt natin yan sa microwave. Alam niyo yung amoy, pagpasok nyo sa mga donut shop, yung texture ng donut, eto talaga yun. Plus, samahan pa natin ng magandang klase ng chocolate compound. Ay nako, quality donut talaga yung magagawa nyo kung susundan nyo tong recipe na to. So, ayan, nakikita nyo naman, dinip ko lang yung donut natin. Then, pinabayaan ko siyang tumulo ng tumulo bago natin siya itaob para hindi magkakalat yung donut. Maganda pa din. Kita nyo naman yung shine ng Van Houten Professional, so try nyo na. Sa recipe na to, na tigpo 40 grams, nakagawa tayo ng 24 pieces. So, ang dami na. Para sa 500 grams ng flour. So, ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo ang ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!